mahal na Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang inspeksyon sa mga bagong Pilipinas Mobile Clinics para sa 28 lalawigan ng Mindanao. Kasalukuyan din pong nagbibigay ng briefing ang kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan, Secretary Teodoro Herbosa, patungkol sa ating programa. Ipamamahagi po ngayong umaga ang mga Mobile Primary Care Facility o ang Bagong Pilipinas Mobile Clinic para sa mga kababayan natin sa Mindanao. Patunay ang pagsasakatuparan ng programang ito na tuloy-tuloy ang pagtataguyod ng bagong Pilipinas kung saan bawat buhay ay mahalaga. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ang unang ina, Luis Araneta Marcos. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Maaari na po tayong magsiupo. Muli po magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagtipon-tipon para sa turnover ceremony ng Bagong Pilipinas Mobile Clinics para po sa 28 lalawigan mula sa Regions 9, 10, 11, 12, 13 at BARM. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Department of Health Secretary, Secretary Ted Herbosa. Magsiupo po tayo. Andito rin po at napakahalaga sa koordinasyon ng lahat ng ating mga proyekto na programa
na kasama ang mga LGU. Andito po para ay siya'y namamahala doon sa koordinasyon nga ng national government at saka local government, ang ating Secretary ng DILG, Secretary Ben-Hur Abalos. Ating mga ama ng iba't ibang lalawigan, Zamboanga del Sur Provincial Governor Victor Jo Yu, Zamboanga Sibugay Provincial Governor Dulce Ann Hofer, Davao de Oro Provincial Governor Dorothy Montejo Gonzaga, Maguindanao del Norte Provincial Governor Abdullah Rauf Makakua. Andito rin si Dato Pax of Maguindanao, of Sultan Kudarat. Magandang umaga. The Philippine Ports Authority General Manager Attorney J. Daniel Santiago, the 2GO Chief Financial Officer Will Howell, and all of these introductions will not be complete without this most important introduction to the First Lady, Luis Araneta Marcos. My fellow workers in government, friends and partners from the private sector, ladies and gentlemen, good morning. Tayo po ay naririto kasama ang Kagawaran ng Kalusugan upang ibigay ang 28 bagong Pilipinas mobile clinic sa iba't ibang probinsya ng Mindanao. Talagang marami pang kailangan ayusin. Marami po kailangan ayusin para sa sistemang pangkalusugan dito sa ating bansa. Ngunit, malinaw ang ating layunin. Bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Ang pagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan sa lahat ay isang hamon na nangangailangan ng koordinasyon at matatag na pamumuno sa bawat antas ng pamahalaan. Noong nakaraang araw lang po ay namahagi rin po tayo ng Patient Transport Vehicle kasama ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ilan lamang po ito sa mga hakbang ng administrasyon patungo sa mas malusog na Pilipino sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Para sa ating mga nakatira sa lungsod at bayan, madaling sabihin na ang pagpunta sa ospital o sa klinik ay isang mabilis na biyahe lamang. Pero sa ibang bahagi ng bansa, ang pagpunta rito ay parang isang masalimuot na paglalakbay. Minsan, kinakailangan pang sumakay ng bangka, maglakad ng ilang oras, magdasal na sana'y makarating ng ligtas, magbabayad pa ng pamasahe. Dito natin makikita, hindi lang distansya ang kalaban, kung hindi ang oras, ang pagod, ang gutom, at pangamba, at ang gastos. Ang mga mobile clinic na ito ay bahagi ng ating malawak ng pangmatagalang plano sa ilalim ng Health Sector 8-Point Action Agenda. Sa pamamagitan ng mga mobile clinic at sa tulong ng lokal na pamahalaan, inaasahan natin na mapapalapit ang serbisyong medikal sa mga lugar na matagal nang nangangailangan ng higit na atensyon. Ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung tinatawag natin na GIDA. Sa loob ng bawat unit, mayroong isang X-ray, ultrasound at laboratory equipment, mga pangunahing kagamitan na makakatulong para sa early diagnosis. Inikot po kami ni Secretary Herbosa sa loob ng isang nitong mga lab na van ay nakakagulat na ipagkasya nila lahat ng mga equipment na talagang kinakailangan kapag meron tayong mga tawag natin dati medical mission. Siguro ngayon hindi na medical mission dahil lahat ng pupuntahan nito ay magko-conduct ng medical mission. At lampas pa sa medical mission ito dahil tayo sa LGU. Ang medical mission lang natin, magpapadala tayo ng maraming doktor, ng dentista, sinasamahan natin ng mga ibang agencies of government, meron sa medical supply, ganun. Yun lang. Kung meron mang kukunan ng dugo, kung meron kailangan gagawa ng testing, iuuwi pa sa ospital bago
bago makuha ang resulta. Ngayon, nandito na sa loob, nagulat nga ako it's very impressive, na pinagkasya nila lahat itong mga sophisticated na equipment. At dito sa van na ganito, at kung nakita naman niyo, parang poster lang ito kahit saan makapasok sa atin, kahit yung maliliit na lugar, makakapasok yan. At hindi na kailangan iuwi yung mga sample na kailangan naka-refrigerator, kailangan naka-yelo, dadalhin pa sa ospital bago makuha ang resulta. Ito, andyan na. Andyan, lalabas at lalabas. Mag-aantay lang yung pasyente at lalabas na ang resulta ng kanilang mga test. Ito'y makakatulong sa early diagnosis. Meron ding konsultasyon na isasagawa para mabigyan ng payong medikal ang bawat pasyente. Ang aking inaasahan din, dahil marami tayong mga areas na malalayo na hindi talaga napuntahan, hindi makapunta sa ospital. Ginagawa natin ang medical mission. At ang aking naging karanasan sa probinsya namin ay ito yung unang pagkakataon na ang bawat pasyente ay magkaroon ng medical record. Pagka bumalik yung medical mission doon, sasabihin, nagpatingin ako dati, pangalan ko si Juan de la Cruz, hahanapin yung record, yung doktor, yung mga nurse, alam niyo yung gagawin. Ito yung mo, i-test ka namin kung... So I think that must included as an important part of this, na para dun sa area na yan, yung mga hindi masyadong, medyo malayo at hindi masyadong makapunta sa ospital, magkaroon ng medical record. Para habang tumatagal ang panahon, nakikita kung sila ba'y lumalala ang sakit o gumagaling naman o nagkakomplikasyon para makita yung record nila na doon sa nakaraan, doon sa health status nila. And that's a very, very important part. Dahil marami sa mga tauhan natin, marami sa mga kababayan natin, hanggang ngayon, walang medical record. Matatanda na sila, pero wala silang medical record. Pagpasok nila sa ospital, kung magpapatingin man sila, ang doktor at saka yung mga staff ng mga ospital, tinitignan pa rin starting from square one, ika nga. Kaya napakaganda itong pagkakataon na binibigay sa atin itong programa na ito. Sa mga serbisyo pong ito, mayroon tayong pagkakataong maiwasan o maagapan ang mga sakit tulad ng tuberculosis, diabetes, sakit sa bato, at iba pa. Ngunit, kahit gaano kagaganda at kamoderno ang ating mga gamit sa loob ng mobile clinic, ito ay mawawalan ng halaga kung hindi naman magagamit ng ating kababayan. Dito po kinakailangan ang suporta at serbisyo ng ating mga lokal na pamahalaan. Kayo po ang tulay ng sambayanang Pilipino at national government para magtagumpay ang programang ito. Dahil sa bawat mobile clinic, ang dala natin ay higit pa sa medical at na serbisyo. Naghahatid din tayo ng dignidad, ng tiwala at ng pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng hirap na dulot ng malalayong lugar, maaabot sila ng pamahalaan. Inaasahan po namin ang inyong pagkakaisa upang mapanatiling maayos ang mga mobile clinic. Magagamit ito ng wasto at makatulong sa ating mga kababayan. Mula sa aking sariling karanasan, simula nung nasa local government pa ako, nakita ko na ang tunay na mahalaga sa ating mga kababayan ay yung nakikinig tayo sa kanilang mga pangangailangan. Dito natin malalaman ang mga gawain at mga gagawin at magkakaroon tayo ng mga plano at aksyon upang mapaglingkuran ang taong bayan. Lalo na yung mga malalayo para mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi lamang yung nasa malapit sa poblasyon, hindi lamang yung mga nakatira sa malalaking lungsod, kung hindi, kahit saang lupalop ng kahit na anong probinsya sa Pilipinas. At sa ating mga kababayan sa Gidas, ito ay para sa inyo, para sa bawat Pilipino, sa bawat barangay, sa bawat isla na nag-aantay ng tulong. Ang kalusugan ay karapatan, hindi pribilehyo. At sa bawat pag-usad ng mobile clinic,
tinitiyak natin dama ito ng bawat Pilipinas. Ito po ay bago po ako magtapos, hindi ko po maaaring magtapos kung hindi magpasalamat sa ating First Lady. Alam niyo kung bakit. Si Lisa ay meron siyang proyekto na tinatawag Love for All. Yun ang nagdadala ng ganitong klase. Meron silang truck, bus na nagdadala ganyan. At dinadala nila sa bawat probinsya. At binibigay nila. At hindi ko masyadong namalayan ito hanggang bumabalik na sa akin yung mga report dahil ang project ni First Lady ay walang kinukuha sa national government. Kaya hindi ko nalalaman yung ginagawa nila dahil hindi naman siya humingi ng pera sa national government. Meron siyang marami siyang mga kaibigan na pinagsama-sama niya na sabi, tulungan niyo kami para gawin natin yung project na ito. Dahil doon, napakapalad ko rin, ano? Na ito yung napangasawa ko, talagang pareho yung aming pag-iisip kaya pagtulog sa bansa. Papagalitan naman ako mamaya na. Ba't ko raw siya laging binabanggit? Kaya na, dahil doon, ay naisip namin, damihan pa natin. Isundan natin yung lead na ginawa nung kanyang programa na Love for All. So, Lisa, wala na akong ibang sabihin. Tuloy mo lang yung ginagawa mo at ang laking tulong ng ginagawa mo dito sa ating healthcare system. With tamang-tama, being a mother and a wife, it's not surprising to see that this is the sector that you decided to work on. And again, we thank you. And this is important. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Bawat bata ay ating minamahal, bawat pasyente ay dapat tinutulungan. Dahil, kagaya ng sa aking pag-isip, alam ninyo, kahit pagandahin po natin ang ekonomiya, kahit na marami tayong makikreate na trabaho, kahit na mas malaki ang sahod ng bawat manggagawa, ay yan po ay hindi po mararamdaman kung ang tao ay may sakit at wala silang mapuntahan upang magpagaling. Napakahalaga ng ating healthcare system at yan po ay hindi po maaring maging masaya o kung ikaw ay may sakit. Kung hindi mo alam kung ano yung karamdaman mo, kung paano mo gagamutin. Kaya yan po ay isa sa pinakamahalagang bagay sa ating ginagawa sa pamahalaan ngayon. Na makatulong sa healthcare system na lahat ng mga mahihirap na leksyon na natutunan natin ng pandemya ay gagamitin natin para tayo ay maghanda. Kung meron sakali mang susunod na ganyan, ay kahit na hindi lang para sa mga krisis, kundi sa pang-araw-araw ng pag-aalaga ng kalusugan ng ating mamamayan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, tayo po ay dadako sa pag-turnover ng mga bagong Pilipinas Mobile Clinics para sa 28 probinsya mula sa Regions 9, 10, 11, 12, 13 at BARM. Inaanyayahan po natin sina Health Secretary Teodoro Herbosa at First Lady Luis Araneta Marcos upang samahan ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ng pamamahagi ng mga bagong Pilipinas Mobile Clinics. At mula sa Region 9, tinatawagan po natin ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Governor Victor Yu, at Zamboanga Sibugay, Governor Dulce Ann Hofer.
salamat po. Mula naman sa Region 10, tinatawagan po natin ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa mga lalawigan ng Camiguin, Misamis Occidental, Vice Governor Rowena Gutierrez. Kasama rin po mula sa Region 10 ang mga kinatawan mula sa lalawigan ng Misamis Oriental at Lanao del Norte. Maraming salamat po. Mula sa Region 11, tinatawagan naman po natin ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa mga lalawigan ng Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao de Oro kasama si Governor Dorothy Gonzaga. Salamat po. Mula naman sa Region 12, tinatawagan po natin ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa lalawigan ng South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, kasama si Governor Pax Ali Mangudadatu at ang lalawigan ng Sarangani. Maraming salamat po. Mula naman sa Region 13, tinatawagan po natin ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa lalawigan ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Mula po sa Region 12, muli po tinatawagan po natin ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa lalawigan ng South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani. Susunod naman po mula sa Region 13, tinatawagan po muli ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa lalawigan ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte at Dinagat Islands.
Kasama din po ang mga kinatawan mula sa lalawigan ng Davao del Sur. Maraming salamat po at mula naman po sa BARM, tinatawagan po natin ang mga kinatawan mula sa mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi. Kasama po ang mga kinatawan mula sa lalawigan ng Sulu. Kasama po natin mula Maguindanao del Norte, Governor Abdul Rauf Makakwa. At sa puntong ito, pangungunahan ng ating mahal na Pangulo kasama ang ating First Lady at Secretary Herbosa ang send-off ceremony para sa unang 14 na bagong Pilipinas Mobile Clinics. Maaari pong manatili ang ilan sa ating audience sa kani-kanilang mga upuan at inaanyayahin po ang mga kinatawan ng mga lalawigan at gobernador na tunghayan ang ceremony, ang turnover ceremony sa area ng mga mobile clinics malapit sa ating mahal na Pangulo. Muli po, ito ang unang 14 na bagong Pilipinas Mobile Clinics, samantalang ang natitirang 14 na mobile clinics ay ilululan bukas patungo sa General Santos City. Muli po, ang unang 14 na mobile clinics ay patungo na ngayon sa kani-kanilang lalawigan. At bukas, ang pangalawang batch ng 14 na mobile clinics ay ilululan patungo sa General Santos City.
Ngayon po ay lulan na ng ating vessel ang unang 14 na mobile clinics na patungo sa iba't ibang lalawigan. At muli, bukas may isa pang batch ng 14 na mobile clinics patungo sa General Santos City. At dyan po nagtatapos ang ating programa. Muli po, maraming salamat sa ating mahal na Pangulo at sa ating unang ginang at sa ating kalihim mula sa Departamento ng o Kagawaran ng Kalusugan. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po sa patuloy na pagsulong ng mga proyekto at programa na mangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Maraming salamat din po sa ating First Lady para sa paglapit ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan at buong bansa. At maraming salamat po sa mga ahensya na nagtulong-tulong upang maisakatuparan ang programang ito. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga nasaan ka man. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Inaanyayahan po natin ang lahat na manatili sa kanilang pwesto hanggang sa makaalis ang ating Pangulo. Maraming salamat po. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na